Basahin po natin ang atin pong text mula po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, Talatang 31. Ganito po ang nakasulat. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay epektibong prayer meeting. Nagpe-prayer meeting tayo every Wednesday, pero kamusta na kaya yung resulta ng ating prayers? Na-monitor po ba natin? Magandang ma-monitor po natin para malaman natin kung tayo ba'y epektibong nakakapanalangin sa Panginoon. Epektibo ba yung ating pamamagitan or intercessory prayer? Now, ang pagiging effective po ng prayer meeting ay nasusukat sa pamamagitan nga po ng mga resulta nito. Ang ating teksto ay nagpapakita ng mga natamong resulta ng mga disipulo pagkatapos ng kanilang prayer meeting. Ang verse po na binasa natin ay nagbibigay ng maliwanag na kaalaman sa nilalaman at paraan ng isang mabisa o effective na prayer meeting. Ang mga apostol ay nakakaranas ng matitinding pag-uusig nung time nila. Heavily persecuted po sila. At kalalaya lamang po ni John at saka ni Peter mula po sa bilangguan. Ano po? Sa ilalim po ng mahigpit na conditions na ibinigay sa kanila. Para sa tamang pagkakaunawa po sa ating teksto, bigyan po natin ng pansin ang mga naunang verses doon po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 4, verse 23, nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. By the way, kaya po nabilanggo itong magkaibigang Pedro at Juan ay dahil nga po sa pangangaral nila na si Jesus ay muling nabuhay. Ano po? At sila'y pinag-pray ng kanilang mga kasamahan sa pananampalataya, mga kapatid sa pananampalataya. Kaya matapos po nilang palayain, mababasa po natin dito, sila ay agad na pumunta sa kanilang mga kasamahan at ibinalita nila yung mga sinabi ng punong pari at ng mga pinuno ng bayan, yung mga conditions, ano po. So una po, kailangan natin sa ating prayer meeting, katulad nila, ang pagkakaroon po ng makadiyos na kasamahan sa pananalangin. Again, I say, magkaroon ng makadiyos na kasamahan sa pananalangin. Ang mga ito po ay mga kasamahan sa pananampalataya, of course, ano po, wala pong duda na nang hulihin ng ang mga apostol na magitan ng mga kasamahan nilang disipulo sa pananalangin. At dapat ganun din po tayo, no? Lagi nating ipinapanalangin, tinataas sa Panginoon ang ating mga kasama sa pananampalataya. Now, matapos po silang palayain, agad nilang ibinalita sa kanilang mga kasamahan ang kanilang naranasan, maging ang sinabi ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Tandaan po natin na ibinalita nila ito sa kanilang mga kasamahang mananampalataya at hindi po sa kanilang mga kamag-anak o mga kaibigang hindi pa mananampalataya. Tandaan po natin ito na nang makatanggap si Daniel ng balita tungkol sa parusang kamatayan na kanyang sasapitin kung hindi niya mai-interpret yung panaginip ng hari. Remember? Pumunta siya sa kanyang mga kasamahan na katulad niyang konektado at merong relasyon sa Diyos. Yung like-minded, like faith na kasamahan. Now, basahin po natin yung nakasulat sa Aklat ng Daniel, chapter 2, verses 16 to 19. Dahil dito, nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan pa siya ng panahon at ipapaliwanag niya ang panaginip nito. Matapos payagan, umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael at Azarias ang pangyayari kila Shadrach, Meshach at Abednego. Pinuntahan niya yung agad. Pagdating sa verse 18, hiniling niyang sama-sama silang manalangin. So nagpatawag siya ng prayer meeting. Hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang yon upang hindi sila patayin kasama ang mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Nang gabing iyon, sa pamamagitan ng pangitain na inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga, kaya't pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. Kapatid kaibigan, may mga prayer partners ka na ba? Halimbawa, hindi naman araw ng prayer meeting, no? Hindi naman Wednesday. Pero meron ka na ba talagang mga prayer partners na makakasama mo, kagaya ni Daniel? Alam niya na maaasahan niya ang kanyang mga kabarkada o mga kaibigan sina Shadrach, Meshach at Abednego. Kung wala pa, humanap po tayo. Ano po? Magiging epektibo lamang ang prayer mo kung nagpe-pray ka with the right kind of people. Ang isa pong Achan, yan, sa Old Testament din to, no? Sa ating prayer meeting ay maaaring magdulot ng kabiguan. Ang epektibong prayer ay isang Christian family affair.
Ikalawa po, pagkakaisa sa panalangin. Kailangan po natin ang makakasama natin ay kaisa natin sa prayer. Yung nag-a-agree, hindi yung basta tumatango lang. Ano po, kung hindi talagang nag-a-agree. Kaya siguro mapapansin niyo po pag may prayer meeting tayo, ako po ay nag-a-agree. Amen, di ba? Yes, Lord. I agree, Lord. Kailangan natin yon para lalo natin mapagtibay at mapalakas pa po yung atin pong prayer. So, kailangan ng pagkakaisa sa panalangin. Hindi maaari yung may nananalangin pero iba naman ang iniisip ng iba. Di ba? So, hindi pwede yung gano'n. Dapat iisa lamang ang ating purpose dito. Isa lang ang goal natin. Makarating talaga sa Panginoong Diyos yung idinudulog natin sa Kanya. Basahin po natin ang nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 4, verse 24a. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Narinig ang alin na nakulong itong sila Pedro at saka si Juan. Sama-sama sila. Agad-agad yun ha, nanalangin sa Diyos. Wala silang sinasayang na sandali. Nagkakaisa silang itaas sa Panginoon ang kanilang panalangin. Iisa lang po ang kanilang iniisip. Lahat po sila interesado. Lahat po sila passionate at nagkakaisa sa pananampalataya. Hindi sila tahimik. At kagaya ng sinabi ko nga sa inyo kanina, patango-tango lang sa kanilang pananalangin. Malakas po ang tinig nilang tumawag sa Diyos. Very bold po sila. Basahin po natin ang nakasulat sa Aklat po ng Gawa 4:24b. Ganito ang kanilang sinabi sa kanilang prayer. Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. So sinimulan po nila yung prayer meeting sa pagsamba sa Diyos. Hindi sila nagmadali sa paghingi bagamat ang kanilang prayer ay kailangan dahil talagang heavily persecuted po sila. Minarapat pa rin nilang parangalan ng Diyos. Yun ang inuna nila. Nagsimula sila sa praise and worship. Tanda po ng pagsang-ayon nila sa itinuro ni Jesus na model prayer doon po sa Sermon on the Mount. Naalala niyo po yon? Sa aklat po ng Mateo 6:9, anong itinuro sa kanila ni Jesus? Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Model ito para sa ating lahat. Papurihan muna natin, sambahin natin ang ating Panginoon, i-adore natin siya, itaas natin ang kanyang pangalan bago natin talaga idulog yung mga prayer request natin, yung mga petitions natin, and even our supplications sa Kanya. Sa aklat po ng Psalms, chapter 100, sa aklat ng awit, 100 verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Alam na alam ni David ika nga yung kiliti ng ating Panginoon kung paano niya makukuha yung atensyon ng ating Diyos dapat sana, dahil sila namumuhay sa Old Testament, bago ka papasok sa templo, kakatay ka ng hayop. Mag-aalay ka ng hayop. Di ba? Pero siya alam niya yung sikreto ng Panginoon sa pagpasok sa templo ng Lord sa dakong kabanal-banalan ng Panginoon. Ano yon? Sa pamamagitan po ng praise and worship. Sa makatwid, simulan natin ang ating pananalangin sa pamamagitan nga ng praise and worship. Anuman po yung nakataya, ika nga. Ano po? Now, ikatlo, panalangin scriptural. Kailangan po pag nananalangin tayo, gamitan din po natin ang Word of God. Scriptural ang dating. Ang salita po ng Diyos ang pundasyon ng kanilang prayer meeting. Ni-remind nila ang Diyos tungkol sa kanyang mga pangako. Atin pong basahin yung nakasulat po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 4, verses 25 to 26. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbalak ng mga bagay na walang kabuluhan. Naghanda para sa digmaan ng mga hari sa lupa at nagtipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Pagkatapos idinugtong po rito yung pagkakahawig sa ginagawa ng mga hintil sa ating Panginoong Hesukristo. So idinugtong po nila ang kanilang prayer doon po sa Aklat ng Awit, chapter 2, para idulog sa Diyos ang kanilang mga kahilingan. Ang pananalangin ng ayon po sa salita ng Diyos ay nagbibigay ng divine guarantee para matugunan ang ating prayers. At gusto-gusto natin yun, di ba? Yung talagang masagot yung mga prayer request natin. Kasi useless naman, mananalangin tayo, pero alam naman natin, hindi rin masasagot. So kailangan talaga tsakin na natin na masagot ang ating prayer. At ang isa po sa mga secret na masasabi natin ay mananalangin tayo scripturally. Doon po sa aklat ng 1, unang 1 actually. Basahin muna po natin tong verse 26. Ano po? Naghanda para sa digmaan ng mga hari sa lupa at nagtipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang.
So ang panalangin ng ayon sa salita ng Diyos po ay nagbibigay nga po ng garantiya para matugunan o masagot po yung ating mga prayer request. Basahin po natin yung nakasulat sa unang 1, chapter 5, verse 14. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. So there lies the key. Di ba? Dapat ayon sa Kanyang kalooban. At paano natin malalaman ng Kanyang kalooban kung hindi natin binabasa ang Kanyang salita? So napakalaga talaga na binabasa natin, binubulay-bulay natin, pinag-aaralan nating mabuti yung salita ng ating Panginoon dahil doon tayo kukuha eh. Doon tayo huhugot eh ng mga salita na aakma talaga doon sa mga bagay na nais nating itaas sa ating Panginoon. Ikaapat po, espesipikong kahilingan. Dapat maging specific po tayo. Hindi pwede yung shotgun kind of prayer, di ba? Yung bahala na, yung mga tipong ganon. Tatama rin yan, balay mo, di ba? Dapat specific po tayo. Naalala ko nga yung sinabi ni Morris Cerulo eh. Hindi pwede yan dahil our God is a sharpshooter. Sabi niya, hindi siya yung kumbaga ay hindi asintado. Asintado po ang ating Panginoon. Kaya dapat maging specific po tayo sa mga hinihiling natin. So, binanggit ang specific prayer request ng mga disipulo doon po sa aklat ng mga gawa, chapter 4, verses 29 to 30. Listen to this. At ngayon, Panginoon, tingnan nyo, pinagbabantaan nila kami. Nagsusumbong na sila, no? Pwede tayo magsumbong sa Panginoon kaysa naman magsumbong tayo kay Tulpo, di ba? Bigyan nyo ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong salita. Iunat nyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin nyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Mahalaga pong tandaan natin na ang kanilang request ay inspired ng pag-ibig. Bagamat sila ay nakakaranas ng persecution, hindi sila nag-pray ng masama laban sa kanilang mga kaaway at mga taga-usig. Remember yung sinabi ni Jesus? Pray for those who persecute you. Love your enemies. Di ba? So, ito ay magkasintulad. Ano po? So, sa halip, nag-pray po sila para sa katapangan na ipangaral ang salita ng Diyos. Magpagaling ng mga may sakit. At ikatlo, makagawa ng mga himala. Dapat ganitong nilalaman ang ating prayer, kapatid kaibigan. Dapat maging matapang na tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dapat wag na nating ipapaubaya ito lamang sa ating pastor. Dapat ang bawat isa sa atin, kung tayo ay nagsasabi na tayo'y Kristiyano, dapat matapang tayo na ipangaral ang salita ng Diyos. And always remember, di ba, ang ating theme for this year ay Go and Make Disciples. Paano ka makaka-go and make disciples kung duwag ka na ipangaral ang salita ng Diyos? Tapos pagpasok ng bagong taong ito sa ating anniversary, ang ating theme, Go and Make Disciples pa rin, level 2 na. Kailangan natin mag-level up sa ating paghahayo at pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya kailangan natin ng tapang. At magkakaroon lamang tayo ng tapang kung lagi nating itong ipinapanalangin, idinudulog sa Panginoon hanggang sa babaan tayo o dumating ang banal na spirito at bigyan tayo ng kapangyarihan kasama ang katapangan. Ang ganda ng prayer nila magpagaling ng mga may sakit. Di ba? Merong laging signs, wonders, and miracles makagawa ng mga himala. Pag ganitong nilalaman po ng ating prayer, kumbaga, most of our prayers, kasi marami pa tayong mga aspeto na dapat ipag-pray, pero pag ganito yung nilalaman ng ating prayer, makakaasa tayo na magiging effective ang ating prayer meeting, magkakaroon talaga ng resulta, souls will be won for Christ, yung mga may sakit ay gagaling. Di ba? Now, so, maging specific po tayo at ipag-pray ang gusto nating ipag-pray ng ayon po sa kalooban ng Lord at dapat ito po ay motivated ng pag-ibig. Nakasulat po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 4, verse 31. Kagaya po ng ating unang binasa, kung maalala nyo, pagkatapos nilang manalangin, wow, pakinggan nyo ito mabuti, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Grabe, no? Kaya 5,000 po yung 5,000 po yung nakakilala sa Panginoon eh. Kung babasahin natin yung buong chapter ng uh, Gawa 4, 5,000 na mga kalalakihan po yung napadagdag. Bakit? Kasi lahat sila naging bold na eh. Nagkaisa talaga sila eh. So ipinamuhay din nila, nilakaran nila yung kanilang prayer. Hindi yung nananalangin lang and then wala na. Walang kasamang action. So tayo po challenge ng ating Panginoon. And even I, as your pastor, I challenge you na talagang magpakatapang po tayo.
sa atin pong ika nga buhay Kristiyano bilang disipulo ng ating Panginoon. Una, kailangan nating huwag kaliligtaan yung pagtitipon sa pananalangin dahil napakahalaga po nito. Dito natin nawawasak talaga nasama-sama yung mga ginagawa ng kaaway, pinababagsak natin dito yung kuta ng kaaway, di ba? Upang makakilos tayo ng malaya ang bawat isa sa atin at ma-fulfill natin sa ating buhay yung Great Commission na inutos sa atin ng ating Panginoon. So kapatid kaibigan, wala pong mangyayari hanggat hindi po tayo nagpipray. Makakaasa lang po tayo ng resulta pagkatapos po nating magpray, kagaya po ng nangyari sa mga disipulo ng ating Panginoon. Grabe, no? Nayanig yung kanilang pinagtitipunan, di ba? Grabe yon. Dahil sa sobrang presence ng Panginoon, parang lumilindol, di ba? So, ang sarap maranasan ito habang tayo nagpe-pray. So, ang kahalagahan po ng panalangin ng mga mananampalataya ay hindi po matatawaran yan. Yung iba, minemenos nila eh. Sa totoo lamang, napakahalaga po nito para sa atin eh. Kung gusto natin maging effective tayo as a Christian, kailangan natin talagang pagkukulan ng pansin at panahon ang prayer. Maging ang prayer meeting. Alam niyo ang prayer, narinig ko na ito eh. Parang oxygen yan eh, na nagbibigay buhay sa isang tunay na believer. Parang hangin. Pag walang hangin, patay tayong lahat, di ba? Ganon din po ang prayer para sa isang believer. Itong nagbibigay ng sigla sa atin, ng power sa atin, ng lakas natin. Gayunpaman, para maging epektibo po at mabisa ang ating prayer meeting, kapatid, kailangan mag-pray tayo kasama ang mga tamang mananampalataya na kaisa natin ng layunin. Kailangan mag-pray tayo ng may pag-ibig at may pag-asa. Naalala ko si Jesus di ba? Nung si Jairus ay humingi ng tulong sa kanya dahil naghihingalo na yung kanyang anak. Pero along the way, nung kasama na niya si Jesus, ay mayroon na pong sumalubong na mga galing doon sa bahay ni Jairus at sinabi, wag mo nang abalahin ng guro kasi patay na yung bata. Di ba? So hindi po sila naniniwala. So anong sinabi ni Jesus kay Jairo? Huwag kang matakot. Hindi patay ang bata. Natutulog lang. Di ba? Pagkatapos nagpunta sila doon sa tahanan ni Jairus, di nag-iiyakan na yung mga tao doon. Di ba? Maingay sila. Talagang sa tingin mo nagluluksa ang lahat di ba? Ah, Tapos nung sinabi ni Jesus, bakit kayo nagkakagulo? Hindi naman patay ang bata, natutulog lang. Nagtawa ng bigla yung mga tao doon. Hindi nga po ba? Nagtawa na sila parang ibig sabihin ay nasisira yata ulo nito. Patay na nga yung bata, alam namin patay na eh. Anong ginawa ni Jesus nung marinig niya yun? Pinaalis niya yung mga tao sa loob ng bahay. Yung mga hindi nananampalataya, pinaalis niya. At isinama niya lang si Peter, James, and John at saka yung mag-asawa, yung magulang ng bata, doon sa kwarto. So nag-prayer meeting doon, ika nga, ano po. At syempre, alam natin na nabuhay yung bata. So ganun talaga, dapat isasama lang po natin yung mga katulad natin ng pananampalataya. Dahil kung magsasama tayo ng walang pananampalataya, maging sa pagpapalayas ng diablo o ng demonyo, baka mamaya pati sila ay mapahamak. Kailangan mapatanggap muna sila upang protektado po sila ng ating Panginoon. So kapatid, kaibigan, I hope meron po tayo natutunan sa gabi pong ito na po pwede po natin talagang gamitin tuwing tayo po ay nagpe-prayer meeting. Amen?